Dominant Protector. Credit to the author. 5,151-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi namin mapigilan. Kagagawan lang yan ng sikat na sekta ng medisina. Kahit anong klaseng estratehiya sa promosyon ang gawin namin dito, agad silang gagawa ng mga nakatarget na kaayusan. Lalo na't si Dimitri ang namamahala, hindi simple ang pagiging kaakit-akit ng isang alchemist sa ikapitong baitang. Marami sa aming mga customer ang naagana. Sumunod si Shenjin na may mapait na ngiti. Tama iyan. Noong nakaraan, nakatanggap ng balita si Kuya Jonas na ginagamit ng sikat na sekta ng medisina ang kanilang mga koneksyon upang suron at sakta ng ating Heavenly Pill Pavilion. Gumagamit sila ng lahat ng uri ng walang prinsipyong paraan upang nakawin ang ating negosyo. Masyado silang kasuklam-suklam. Galit na galit si Milky nang pag-usapan niya ito. Bagamat gumamit ng mga walang prinsipyong paraan ang sikat na sekta ng medisina, at hindi na ito dapat banggitin pa dahil sa kanilang daan-daang taon ng pagkakatatag at koneksyon sa Middle Island, walang duda sa mga resulta. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ito ng nakamamatay na epekto sa reputasyon na pinaghirapan ng Heavenly Pill Pavilion. Ang pinakamahirap gawin ay kahit alam ito ni na Teresa at ng iba pa, wala pa rin silang magawa. Dahil ang paninirang puri ay isinagawa ng palihim, wala silang anumang ebidensya, at natural lang, wala silang maaaring akusahan. Sa totoo lang, kung iisipin mong mabuti, katawa-tawa na napilitan ang sikat na sekta ng medisina sa ganitong sitwasyon. Tutal, nasa kanila ang proteksyon ng Island Master na si Tenzin. Hindi sila nangangahas na hawakan ang ating makalangit na Elixir Pavilion sa panlabas na anyo, kaya ang tanging magagawa lang nila ay ang mga palihim at kasuklam-suklam na paraan. Napakasama ng mga kasuklam-suklam na tao, mapanghamak na sabi ni Shenjin. Sabi ni Terence, ang pinakamahusay na paraan para harapin ang mga chismis na tulad nito ay ang labanan ang mga ito ng diretso at talunin ang sekta ng medisina. Pagkatapos, mawawala rin ang mga chismis na ito. Sayang at hindi ako sapat. Kung nandito lang sana si Terence. 4 na buwan na siyang nasa Common World. Kumusta na kaya siya? Hi! Nag-aalalang tiningnan ni Teresa ang katawan ni Terence. Mukhang hindi naman siya nagbago, pero nakakabahala pa rin. Ito. Noong huling beses na pumunta ako sa Spirit Projection kasama si Boss Terence, narinig ko mula sa manager ng teleportation hall na si Sun at sa Southern Sky na Aurora na sapat na ang pananatili sa secular na mundo ng 2 buwan. 4 na buwan na ang nakalipas, magkakaroon ng aksidente. Hindi napigilan ni Shenjin na hindi bumulong. Medyo nag-aalala na ang 2 babae, at pagkatapos marinig ang sinabi niya, mas lalo silang nataranta. Hindi napigilan ni Milky na sabihin, bakit hindi na lang tayo magtanong? Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Mabuti naman yan, pero kanino tayo hihingi ng ganito? Hindi tayo makakapunta sa Southern Heaven Aurora na yan, di ba? Kumunat ang noo ni Teresa. Noong nakaraang Spirit Projection, sinabi ng Island Master Tenzin na ang negosyo ni Boss Terence ay negosyo niya, at kung kailangan mo ng tulong, maaari kang pumunta sa kanya. Dapat ba akong pumunta sa Island Masters Pavilion kasama ang hipag na si Tian Shuo? Mungkahi ni Shenjin. Bagamat sinabi iyon ni Tenshin, napakababa ng kanyang katayuan. Kung siya iyon, malamang na hindi niya makapasok sa Island Owners Pavilion, lalo na't hindi niya makikita si Tenshin. Gayunpaman, iba si Teresa. Hindi lamang siya ang kasintahan ni Terence, kundi kapatid din siya ni Terius. May mukha pa rin siya sa pavilion. Sige, napagdesisyonan na. Kahit ano paman, kahit papaano ay makakapagpahinga na ako, agad na desisyon ni Teresa. Kasabay nito, iniulat din ni Yang Chi mula sa sikat na sekta ng medisina ang sitwasyon kay Dimitri. Oh! Lumalago ang negosyo araw-araw nitong mga nakaraang araw, at mukhang maganda naman. Tiningnan ni Dimitri ang talaan ng mga kwenta at buong kasiyahang sinabi. Makatwira naman ito. Tutal, ang dami na nating nagawang trabaho sa publiko at sa dilim. Bukod pa rito, ikaw, isang alchemist sa ikapitong baitang, ang personal na nangangasiwa sa alchemy. Kung hindi pa rin ito maibabalik ang negosyo, isa na talaga itong multo, tumawa si Yang Chi.
Sige, kumusta ang Heavenly Elixir Pavilion? Malamig ba at walang tao? May mapaglarong ekspresyon sa mukha ni Dimitri. Nagkabisa na ang mga chismis na palihim nating ikinakalat. Tunay ngang lumalala ang kalagayan ng Heavenly Pill Pavilion nitong mga nakaraang araw, pero sa pangkalahatan, hindi naman ganoon kalaki ang epekto nito sa kanila. Masasabi ko lang na halos hindi ito kasiya siya. Ibinuko ni Yang Chi ang kanyang mga kamay. Paano nangyari ito? Nagdilim ang mukha ni Dimitri. Matagal nang naging tinag sa kanyang tagiliran si Terence at ang makalangit na Elixir Pavilion. Ngayong naiproyekto na ang sinaunang espiritu ni Terence sa sekular na mundo, isa itong magandang pagkakataon upang tapakan ang makalangit na Elixir Pavilion. Para dito, hindi man lang siya nag-atubiling gamitin ang kanyang impluensya bilang isang alchemist sa ikapitong realm upang personal na makilahok sa chismis, at halos hindi pa rin ito kasiya siya. Bagamat ayaw kong sabihin ito, masasabi kong ang pavilion ng mga Pildores sa langit ay hindi talaga simple. Masasabi kong ang kanilang mga Pildores ay may magandang kalidad at mura. Bukod pa rito, nakabuo sila ng magandang reputasyon para sa kanilang sarili gamit ang mga Pildores na may pinakamataas na kalidad. Imposibleng saktan sila gamit lamang ang ilang chismis. Walang magawang umiling si Yang Chi. Hindi ba't sayang ang pagod? Kumunat ang noo ni Dimitri at sinabi. Hindi lang yan. Ang magagawa natin ngayon ay ang sakupin ang merkado ng mga high-grade na tableta habang wala si Terence. Mabuti naman iyon para sa sikat na sekta ng medisina. Gayunpaman, hindi makatotohanang gamitin natin ang pagkakataong ito para tunay na atakihin ang Heavenly Pill Pavilion. Tutal, hindi pa naman sila nakapagbenta ng anumang high-grade na tableta sa mga nakaraang taon. Sa pinakamarami, pananatilihin lang nila ang kanilang status quo, mapait na tumawa si Yang Chi at ibinuka ang kanyang mga kamay. Totoo yan kung iisipin mo. Kung kaya lang nating harapin ang makalangit na Elixir Pavilion gamit ang isang palihim na panlilinlang, hindi sana tayo nahulog ng ganito kat hindi noon. Medyo inosente tayo. Hindi nagalit si Dimitri sa pagkakataong ito. Sa halip, hindi inaasahang naging kalmado siya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ang primordial spirit projection ni Terence ay dapat na nasa tamang panahon na. Kung hihintayin natin siyang bumalik, mas mahihirapan pa tayong harapin ang makalangit na Elixir Pavilion. Hindi mapigilan ni Yang Cheksen ang makaramdam ng pagkabalisa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Dahil hindi natin kayang harapin ang makalangit na Elixir Pavilion sa pamamagitan ng negosyo, mas mabuting humanap na lang tayo ng ibang paraan. Tumawa si Dimitri ng may mas malalim na kahulugan. Isa na namang kakaibang landas. Hindi maintindihan ni Yang Chi. Tama iyan. Naisip mo na ba na ang susi sa pagharap sa Heavenly Elixir Pavilion ay hindi ang ating sikat na medicine sect o ang kanilang Heavenly Elixir Pavilion? Ito ay ibang lugar. Para maging eksakto, ito ay ibang tao, tension, sabi ni Dimitri, nagkukunwaring malalim ang iniisip. Pangaakto na Panginoon ng isla, estado ng Otada. Natigilan sandali si Yang Chi, ngunit mabilis siyang tumugon. Tulad nga ng sinabi ni Dimitri, ang estado ng Tenzin ang pinagmumula ng kasalukuyang mahirap na sitwasyon. Kung hindi dahil sa proteksyon ng Big Boss na ito, matagal na sana nilang nawasak ang Heavenly Pill Pavilion, at imposibleng mabuhay pa sila hanggang ngayon. Naiintindihan mo na ba ngayon? Kung gusto mong harapin ang Heavenly Pill Pavilion, kailangan mong mag-isip ng paraan para harapin ang estado ng Tenzin. Parang pagkamot lang iyon ng sapatos sa Katie. Nakatakda kang hindi magtatagumpay, payo ni Dimitri. Totoo yan, pero ang harapin ang estado ng Tenzin. Kakaiba ang itsura ni Yang Chi. Hindi lang si Tenshin ay isang hindi maintindihang big shot, kundi ang pamilyang Tenzin sa likod niya ay isa sa iilang super family sa Sky Class Island. 5,152. Kaya, hindi pa kasama rito ang isang simpleng Dimitri, kahit pa kasama ang buong pamilya Zing, baka hindi nila kayang harapin ang isang malaking tao, di ba? Tingnan mo nga yan. Natakot ka na parang nanlambot ang mga binti mo nang marinig mo ang pangalan ng estado ng Tenzin. Paano mo naman magagawa yan? Malamig na sanggal ni Dimitri. Pero iyan ang estado ng Tenzin. Sabi ni Yang Chi nang may mapait na mukha. Si Dimitri ay miyembro pa rin ng pamilyang Zing.
May kaunting kumpiyansa siyang magsalita laban sa estado ng Tenzin, sentimo, ngunit isa lamang siyang aso ng pamilyang Zing. Kung talagang nasa kabilang panig siya ng estado ng Tenzin, sentimo, nakatakda siyang maging pamatkanyan. Sige. Tingnan mo ang duwag mong mukha. Sinabi ko na ba na tiyak na magkakaroon ako ng direktang salungatan sa estado ng Tenzin? Sumimangot si Dimitri at sinabi. Hindi direktang komprontasyon. Kung gayon, paano natin haharapin ang makalangit na Elixir Pavilion? Mukhang maganda ang relasyon ni Tension kay Terence na iyon, hindi ba siya uupo lang at walang gagawin, di ba? Naguguluhang tanong ni Yang Chi. Kahit na gusto niyang protektahan ang makalangit na Elixir Pavilion, huwag mong kalimutan na siya ang gumaganap na Island Master. Ang katayuang ito ay kumakatawan sa walang kapantay na kapangyarihan at katayuan, ngunit kasabay nito, nangangahulugan din ito na ang bawat galaw niya ay dapat gawin ayon sa mga patakaran. Kung hindi lamang mawawala ang kanyang prestihiyo, maging ang Nakajima Elder Council ay hindi siya papayagan. Kumerba ang bibig ni Dimitri sa isang mapaglarong arko. Puno ng pagkalito ang mukha ni Yang Chi. Hindi naman sa hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya, pero hindi naman dapat ganoon kadaling gamitin ang mga patakaran ng pavilion ng may-ari ng isla para harapin ang estado ng Tenzin, sentimo, di ba? Hindi mo kailangang magpakita ng ganoong ekspresyon. Bagamat hindi madaling gawin ang isang bagay, hanggat naayos na ang plano, hindi ito imposible. Wala lang tayong malaking opisyal na suporta, kaya maaari lamang tayong kumilos ng hindi nagpapakilala sa ngayon. Tumigil si Dimitri at pagkatapos ay nagpatuloy, ang Lord Pavilion ng isla ay palaging nagpapasya sa pamamagitan ng boto. Kung makakalikha ka ng resulta ng boto na hindi pabor sa Heavenly Pill Pavilion, kahit ang estado ng Tenzin ay hindi ito maaaring tutulan. Naiintindihan mo ba? Oo. Pero si Morten lang ang maaasahan nating kakampi sa pavilion ng Island Lord, di ba? Kahit na siya ang Managing Vice Island Lord, hindi pa rin maihahambing ang kanyang autoridad sa estadong Ocean, di ba? Hindi pa rin kumpiyansa si Yang Chi. Ganoon muna sa ngayon, pero mag-iiba ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Sinubukan na ni Morten na maghanap ng mga paraan para makahanap ng mga aktibidad na may mataas na antas. Gagawin niya si Southern Sky Aurora bilang Acting Deputy Island Master, at gagawin din niya akong Chief Alchemist ng Island Master Pavilion. Alam mo na ang posisyong ito ay pareho ng Island Master at Deputy Island Master. May karapatan silang bumoto sa maraming bagay sa Nakajima. Sa ganitong paraan, tayong tatlo lang ang makakalaban ng Tenzin State. Kung makakahanap tayo ng paraan para makuha ang isa pang Deputy Island Master, kailangan natin itong gawin. Kahit ang Tenzin State ay hindi magiging matigas ang ulo para sa kapakanan ng Heritage Pill Pavilion, hindi ba? May kumpiyansang sabi ni Dimitri. Nakikita ko, matalino nga si Grandmaster Zing. Kung magtatagumpay ang planong ito, hindi na malayo ang araw ng walang hanggang kapahamakan ng makalangit na Elixir Pavilion. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Chi. Ilang araw na niyang pinag-iisipan ito, at sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Hehe. Maghintay ka lang at makikita mo. Buong pagmamalaking hinaplos ni Dimitri ang kanyang balbas. Sa pangunahing pavilion ni Nakajima, matagumpay na nagkita sina Teresa at Shenjin sa Tension at ipinaliwanag ang sitwasyon ni Terence. Sa totoo lang, matagal ko na rin itong pinag-iisipan. Nakakagulat talaga na ang primordial spirit projection ng batang bayaning si Linford ay hindi pa bumabalik makalipas ang mahabang panahon, pero wala pa akong gaanong karanasan sa ganitong bagay, kaya wala akong masyadong alam. Umiling si Tension sa kanilang dalawa. Hindi nakaimik sina Teresa at Shenjin. Pero hindi mo kailangang mag-alala. Paano naman yan, tatanungin ko si Nantian Aurora Polaris. Tutal, siya lang naman ang may karanasan sa primordial spirit projection. Dapat may alam siya, mungkahi ni Tension. Sige, kung gayon ay kailangan kong abalahin ang Island Master Tenzin, nagpapasalamat na sabi ni Teresa. Sa katunayan, pareho sila ng ideya noong una, ngunit si Nantian Aurora Polaris ang kanilang kaaway. Kahit na padalos-dalos silang humingi, wala ring magiging resulta. Ngayon na ang estadong Tenzin ay nakialam na para sa kanila, mas mabuti na. Walang anuman. Ang mga bagay ni Linford Xiaoxia ay bagay ko rin.
Ngumiti si Tension at agad na nag-utos sa isang tao na ipatawag ang Southern Sky Aurora. Ilang sandali pa, sumugod si Aurora sa timog na kalangitan. Napakahalaga ng panahon para kay Morten na tulungan siyang gampanan ang posisyon bilang Deputy Island Master. Ano man ang mangyari, hindi niya maaaring masaktan si Tension. Nang marinig niya ang tawag ni Tension, natural lang na agad siyang lumapit. Gayunpaman, matapos marinig ang tanong ni Tension, gumalaw ang sulok ng bibig ni Nantian Aurora. Naisip niya na ito ay isang malaking bagay na may kilaman sa kanyang kinabukasan at kapalaran. Sa kanyang paglalakbay, siya ay mayabang at handa sa pag-iisip. Hindi niya inaasahan na hihilingin sa kanya na sagutin ang mga pagdududa ni Chanji at Chanji. Ang pakiramdam na ito ay talagang walang magawa. Gayunpaman, dahil nagtanong si Tension, hindi siya naglakas loob na hindi sumagot. Ang tanging nasagot niya lang ay, ayon sa aking karanasan, 2 buwan ang dapat na limitasyon. Kung 4 na buwan naman, masyadong mahaba iyon. Sa tingin ko ay maaaring may aksidente. Ano? Parehong nagulat sina Teresa at Shenjin. Ipapaalala ko sa iyo. Mas mabuting sabihin mo lang kung ano ang iyong pinagkakatiwalaan. Tungkol naman sa mga hula mo na hindi ka nagtitiwala, hindi mo na kailangang ilabas ang mga iyon para lituhin kami. Ayos lang ba sa iyo iyon, Vice Principal Nantian? Tinapik ni Tension ang mesa habang walang pakialam na sinasabi niya. Oo. Mabilis na tumanggo si Nantian Aurora, habang ang kanyang puso ay tumutulo ang malamig na pawis. Sinadya niyang sabihin ito para pukawin sina Teresa at Tension, ngunit hindi niya inaasahan na magiging sanhi ito ng pagkadismaya ni Tension. Tila mas mabuting maging tapat at hindi magkunwaring matalino. Hindi ordinaryong tao si Hero Linford. Ang limitasyon ng isang karaniwang tao ay 2 buwan. Hindi nakakagulat na kaya niyang magtiis ng 4 na buwan o higit pa, kaya hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Pag-alo ni Tension sa kanya. Pagkatapos ay humarap siya sa katimugang kalangitan ng Aurora at sinabing, magpatuloy. Matapos mapagalitan ni Otakashi, ang mga sumunod na sinabi ni Nantian Aurora ay talagang mas tapat. Bagamat naranasan ko na ito minsan, hindi talaga ako sigurado sa sitwasyong sinasabi mo. Kung walang pagbabago sa pisikal na katawan, ibig sabihin ba nito ay walang problema sa primordial spirit? Mahirap talagang sabihin. Tutal, hindi ko pa ito nasubukan noon, lalo na't ganito katagal ang panahon. Natatakot ako na wala pang ganitong nauna sa buong kasaysayan. Nang marinig ang mga salitang ito, nawala ng malay sina Teresa at Shenjin. Sinabi ito ng lalaking ito na parang walang sinabi. Kalimutan mo na, pwede ka munang bumalik. Wala ring magawa si Tension. Mukhang wala siyang makukuha mula sa Southern Sky Aurora, kaya ang maibabalik na lang niya ay ang lalaking ito. Habang nakatingin sa likuran ng Nantian Aurora, mapait na bumantong hininga si Shenjin at sinabing, ano na ang gagawin natin ngayon? Ayos lang ang lahat ng iba pa, pero wala na akong magagawa tungkol dito. Pasensya na kung nabigo ka. Inilahad ni Tension ang kanyang mga kamay at sinabing, Maestro ng isla, Teresa, sentimo, napakabait mo. Labis kaming nagpapasalamat na handa kang ipatawag ang Southern Sky Aurora para sa amin. Nakakagulat na kalmado si Teresa. 5,153. Bagamat hindi siya nakatanggap ng tiyak na sagot mula kay Nantian Aurora, ang walang magandang balita ay nangangahulugan din ng walang masamang balita. Nag-aalala siya noon, ngunit ngayon ay nakabawi na siya. Noon pa man ay may tiwala na siya kay Terence. Gaya ng inaasahan, magkakasamang nagkukumpulan ang mga ibon. Si Miss Teresa nga ay tunay na kaitiwala ng batang bayaning si Linford, ang iyong kilos ay pambihira. Tiningnan ni Tension si Teresa ng may paghanga. Dahil sa kanyang katayuan at lakas, karamihan sa mga kababaihan ay manganginig sa harap niya at hindi maglalakas loob na huminga ng malalim. Bihira lamang makakita ng isang taong may ganitong kilos tulad ni Teresa. Maestro ng isla, Teresa, sentimo, napakabait mo. Pero kung maaari, may isa pa akong gustong hingi na tulong. Maaari mo ba akong tulungan na tanungin ang Central Chamber of Commerce kung mayroon silang negosyo ng pagpapadala ng mga sulat sa sekular na mundo? Tanong ni Teresa. Naniniwala siyang magiging maayos si Terence, ngunit alam niyang may nangyari pagkatapos ng mahabang panahon.
Kung makakapagpadala sila ng sulat sa pamamagitan ng Central Chamber of Commerce, malalaman nila ang tunay na dahilan nito. Maliit na bagay lang yan. Tutulungan kitang magtanong. Agad na naunawaan ni Tension ang ibig sabihin ni Teresa. Noon, ang Central na Chamber of Commerce ay publikong nagbenta ng isang liham mula sa sekular na mundo sa subasta ng Nakajima. Nagdulot ito ng matinding kaguluhan, at maging siya ay nabalitaan na rin ang tungkol dito. Gayunpaman, wala nang sumunod na pangyayari pagkatapos noon. Malamang na itinigil na nila ang negosyong ito. Kung si Teresa mismo ang nagtanong tungkol dito, wala sana itong silbi. Gayunpaman, iba ang nangyari para sa kanya. Para sa kapakanan ng pagiging acting island lord at ang pamilya Tenzin sa likod niya, maaaring gumawa ng exception ang Central na Chamber of Commerce sa pagkakataong ito. Gaya ng inaasahan ni Tension, nagulat ang lahat ng mga nakatataas nang ipadala niya ang mensahe sa punong tanggapan. Hindi naman bihira sa mga tao ang magtanong ng ganito, pero palagi itong pagtanggi, tulad ng mga sagot na natanggap ni Terence dati. Si Tension ang nagtanong nito. Maaari nilang piliing huwag magbigay ng mukha sa iba, ngunit dahil sa pinagmulan ng estado ng Tenzin, a sentimo, maging ang sentral ay hindi nang ahas na hamakin sila. Kung tutuusin, sila ay isang tunay na super pamilya at hindi maliit na bagay. Sa partikular, ang punong himpilan ng sentral na kamara ng komersyo ay matatagpuan sa Nakajima, at ang estado ng Okita ngayon ang pinuno ng Nakajima. Kung mapapahamak nila ang big boss na ito, hindi ito magiging maganda para sa kanila. Paulit-ulit itong pinag-usapan ng lahat, ngunit sa huli, hindi pa rin sila naglakas loob na magdesisyon ng mag-isa. Kinailangan nilang iulat ang bagay na ito sa mga nakatataas, ngunit bilang resulta, naiulat ito sa mga nakatataas sa bawat antas, at sa wakas ay nakarating sa mga kamay ni Kimi. Tension, bakit naman gustong magpadala ng sulat ang lalaking ito sa secular na mundo? Maaari kayang ang mga super families ng Sky Class Island ay nakatuon na sa secular na mundo? Ang hindi malay na reaksyon ni Kimi ay ang mga super families ay malapit nang gumawa ng isang malaking hakbang. Tutal, ito ang pagkakataong lumitaw ang sinaunang alliance. Hindi na nakakapagtaka na ang di mabilang na puwersa ng Sky Class Island ay hindi mapakali. Pero matapos itong pag-isipan, tila imposible. Ang kapangyarihan ng sentro ay malalim na nakaugat sa sekular na mundo, at walang puwersang gustong umunlad sa sekular na mundo ang ganap na makakataka sa kanilang pagmamatsyag, kasama na ang Sky Class Island. Bukod dito, kung ang mga super family na ito ay talagang may kakayahang umunlad sa sekular na mundo, hindi na nila kailangang humingi ng mga sulat sa kanila. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sa wakas ay nagpasya si Kimi, sige, gawan mo siya ng pabor at gumawa ng exception na magpadala ng sulat para sa kanya. Gayunpaman, nakikipagpalitan kami ng mga sulat sa sekular na mundo kamakailan, kaya hindi imposibleng magdagdag pa ng isa pang sulat. Hindi nagtagal at nakatanggap ng positibong tugon ang estado ng Tenzin. Tuwang-tuwa sina Teresa at ang iba pa. Matapos silang paulit-ulit na pasalamatan, mabilis silang sumulat ng liham sa pamamagitan ng estado ng Tenzin at ipinadala ito sa sentral na kamara ng komersyo. Natural na Terence ang pangalan ng tatanggap. Terence. Kaya ganoon nga, isang pabor na walang bayad. Agad na naunawaan ni Kimi, ngunit medyo nabigla pa rin siya. Kahit ang isang taong tulad ni Tension ay handang tumulong kay Terence. Hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan ni Terence. Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Kimi ang isa pang sulat sa kanyang mesa. Ito ay isang sulat mula sa punong tanggapan ng sentral na sekular na mundo. Nagkataon, si Kimi ang nagtatanong tungkol kay Terence. Sa punong himpilan ng sentro sa sekular na mundo, normal ang lahat. Gayunpaman, nang biglang mitaw ang isang liham sa plataporma ng teleportasyon, at napagtanto nilang hindi ito isang panloob na liham, kundi isang mabilis na liham kasama ang nagpadala at ang tatanggap, nagulat ang mga miyembro ng sentro. Ano? Isa na namang express delivery mula sa Sky Class Island. Hindi napigilan ni Kimi ang magulat matapos matanggap ang ulat. Ang negosyo ng Central Express Delivery ay personal na pinahinto ng kanyang main body na si Kimi. Bakit bigla na lang itong nagsimula muli? Mula sa perspektibo ng tubo at gastos, ito ay isang bihirang serbisyo sa paghahatid na mababa ang gastos ngunit mataas ang tubo.
Tutal, kahit wala ang serbisyong ito, kailangan pa ring makipag-ugnayan ang sentral sa pagitan ng Sky-class Island at ng sekular na mundo, at ang sentral na Chamber of Commerce ay kailangan ding regular na bumili ng mga produkto mula sa sekular na mundo. Kaya ang serbisyong paghahatid na ito ay parating na lamang, at masasabing walang anumang gastos. Pero ang problema ay hindi ito magandang bagay para sa Central sa kalaunan, dahil sa lakas ng mga superpower ng Sky-class Island, kapag mayroon na silang kahit kaunting ideya, hindi mahirap isipin na maaari nilang samantalahin ang pagkakataong maabot ang sekular na mundo. Ang dahilan kung bakit mabilis na umangat ang sentral na kamara ng komersyo ay dahil sa ganap na pagkakahiwalay sa pagitan ng Sky-class Island at ng sekular na mundo. Kung unti-unting masisira ang pagkakahiwalay na ito, magiging isang nakamamatay na dagok ito sa sentral na kamara ng komersyo. Tutal, kung wala ang mga gimmick ng mga produktong teknolohiya, ang sentral na kamara ng komersyo ay mas malala kaysa sa iba pang mga lokal na kamara ng komersyo tulad ng Hong Chamber of Commerce. Bukod pa rito, kung masisira ang harang sa pagitan ng Sky-class Island at ng sekular na mundo, magkakaroon ito ng malaking epekto sa buong sentral na estratehiya. Kung ikukumpara, ang espiritual na jade ay maliit na tubo lamang, hindi na dapat banggitin. Hindi alam ng ibang tao ang kwentong ito, pero malinaw kay Kimi ang tungkol dito, kaya naman laking gulat niya. Mas lalo siyang nagulat nang makita niya ang nakatanggap ng express mail. Terence. Hindi napigilan ni Kimi ang pagkunot ng noo. May sulat na kasama ang express delivery. Ito ay isang sulat kamay na sulat mula sa main body na si Kimi. Matapos itong basahin, naintindihan niya sa wakas, kaya ang lalaking ito ay isang essence spirit projection. Kahit ang mga kilalang tao sa Sky-class Island ay kailangang pagmukin siya at gawin siyang pabora sentimo, hindi siya simple. Kahit matagal na niyang napansin ang pag-iral ni Terence, hindi niya inakala na makakarating si Terence sa ganitong antas. Matapos maintindihan ang puntong ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Gusto niyang gamitin ang kapatid na si Darwin para panatilihing nakatali si Terence, ngunit ngayon ay tila naglalaro siya ng apoy. Sa harap ng isang mapanganib na tao, ang pinakamahusay na estratehiya ay ang gumawa ng agarang desisyon na alisin ang mga ugat. Anumang iba pang tugon ay maaaring may posibilidad na mabaygo, kaya kailangan nilang maging maingat. 5,154. Pero dahil nasa ganoong antas si Terence, hindi naglakas loob si Kimi na magdesisyon ng mag-isa. Mabilis niyang isinulat ang sitwasyon ni Terence sa sekular na mundo at ang progreso ng mga Teigo sa sekular na mundo at ipinadala ito sa Sky-class Island, tinatanong kung dapat ba nilang harapin si Terence. Bagamat hindi maaaring maliitin ang lakas ni Terence, isa lamang siyang hinuhula ang kaluluwa, hindi ang kanyang tunay na katawan. Sa kasalukuyan niyang lakas sa sekular na mundo, hindi imposibleng harapin siya. Kung tutuusin, sina Wuking at Janpeng ay higit pa sa sapat upang harapin siya sa usapin ng lakas. Pagkalipas ng isang araw, nakatanggap si Kimi ng tugon mula sa pangunahing grupo na si Kimi. Matapos itong basahin, hindi niya maiwasang mabigla, sino ba itong si Terence? Gusto mo ba talagang ako ang managot dito, at kahit ako ay hindi maaaring makialam? Ayos lang sana kung ayaw niya siyang makialam, pero ang totoo, nakasaad sa sulat na hindi maaaring harapin si Terence, at hindi siya maaaring mapasama sa anumang gulo, kung hindi ay mapipilitin si Professor Lee. Si Terence ay isang mahalagang tao sa buong sitwasyon, at hindi pa siya maaaring mamatay sa ngayon. Sa liham, sinabi rin ni Kimi na kung may pagkakataon, mas makabubuting subukang hikayatin siya. Kahit na hindi ito magawa, kahit na peking relasyon lang ito sa panlabas na anyo, kailangan pa rin nilang panatilihin ang isang magandang relasyon kay Terence sa ngayon. Hindi sila maaaring magpasimula ng alitan ng padalos-dalos, at hindi nila maaaring palalay ng alitan. Ito ay isang utos ng kamatayan, at sino mang lumabag dito ay parurusahan ng mabigat. Pinagpawisan ng malamig si Kimi habang binabasa ang sulat. Mabuti na lang at wala siyang ginawang kalokohan noon, kung hindi ay mapapahamak siya. Kung ikukumpara sa pangunahing larangan ng digmaan ni Professor Lee, ang lumang plan pinamumunuan niya ngayon ay hindi na sulit banggitin. Kung talagang sinira niya ang plano ni Professor Lee, hindi niya ito mababawi kahit mamatay pa siya ng libu-libong beses.
Gayunpaman, hindi itinuro ni Kimi ang tunay na pagkakakilanlan ni Terence sa liham. Ito ay isang napakahalagang bagay, at dahil sa kasalukuyang posisyon ni Kimi, wala siyang awtoridad na malaman ang ganitong kumpidensyal na impormasyon. Kaya, habang gulat na gulat si Kimi, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkalito. Pero dahil sinabi ito ni Kimi, nagawa na lang niyang sundin ang sinabi sa kanya. Agad niyang ipinasa ang utos, lalo na sa salamin ng doktor. Bagamat handa siyang gamitin si Darwin bilang isang tagaloob para panatilihing nakabitin si Terence, hindi nito pakikinggan ang mga utos ng emperador mula sa labas. Kung may mangyaring mali, maaaring baguhin ng salamin ng doktor ang kanyang estratehiya sa huling minuto. Tutal, mayroon na siyang lakas ngayon. Sa mga islang transit, lumipas ang oras araw-araw. Maging ang mga magiging disipulo na kakapasok pa lamang sa sekta o ang mga bihasang disipulo na matagal ng eksperto sa pagtatatag ng pundasyon, lahat ay nagsusumikap upang maglinang. Gayunpaman, ang una ay mananatili, habang ang huli ay para sa mga pagsubok ng sinaunang panahon. Sa gitna ng tensyonado at masayang araw ng pagsasanay ng lahat, pakiramdam ni Terence ay bumalik siya sa panahon noong una siyang dumating sa North Island. Ganoon pa rin ang nangyari noon, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang lahat ng mga bagay na iyon, at hinahanap-hanap niya ang mga ito kapag naiisip pa lamang niya ito. Siyempre, sa kasalukuyang sitwasyon ni Terence, hindi na niya kailangang dumaan sa karaniwang pagsasanay tulad ng iba. Isa lamang itong projected soul, at bago pa siya makahanap ng paraan para makabalik sa Golden Core Stage, walang silbi ang kahit anong pagsasanay. Maaari na rin niyang samantalahin ang pagkakataong maging pamilyar sa mga kakayahan ng soul. Sa kabilang banda, binigyan sila ni Amara at ng iba pa Sentimo, si Terence Sentimo, ng sapat na golden cores ng foundation stage, ngunit hindi sila direktang nakapag-level up, at hindi nila nakuha ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagsusumikap. Hindi sapat ang tibay ng kanilang pundasyon, kaya hindi kasing bilis ng kanilang inaakala ang kanilang pag-unlad. Hindi na ito mapigilan na Sentimo, karamihan sa mga tao ay magsisimulang makalusot sa harang pagkatapos maabot ang tuktok ng Sky Class, ngunit naabot na nila ang tuktok ng Sky Class 3 taon na ang nakalilipas, at natigil sa parehong antas mula noon. Dahil sa kanilang kakulangan ng pundasyon, mas mahirap makalusot sa foundation stage kaysa sa mga ordinaryong tao. Mabuti na lang at wala silang sapat na pundasyon para mapunan ito sa tulong ng Jindan, at kasama ang mayamang espiritual na enerhiya ng arkipelagong ito na transit, ang mga panlabas na kondisyon pa lamang ay maituturing ng kakaiba. Bukod pa rito, walang kakulangan sa mahusay na kakayahan sa kanila. Bagamat tila hindi lahat ay maayos na makakalusot, ang ilan ay malapit na sa kritikal na punto ng tagumpay, at naniniwala siyang makakarinig siya ng magandang balita sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, ang operasyon sa gilid ng doktor na may salamin ay patuloy ding umuunlad. Gayunpaman, pagkatapos ng magandang simula kina Woking at Janfeng, hindi gaanong malaki ang kanilang pag-unlad noong nakaraang buwan. Sa bagay, mas malala ito kaysa sa inaasahan. Tutal, kailangan nilang kumilos ng palihim. Upang hindi maakit ang atensyon ng iba at ma-alerto ang kalaban, hindi nang ahas ang mga taong ito na maging masyadong halata. Mula sa pag-aresto sa mga potensyal na target hanggang sa unti-unting paglapit sa kanila ng paunti-unti, at sa wakas ay opisyal na paggapos sa kanila, bawat hakbang sa proseso ay kailangang gawin ng maingat. Kung hindi sila mag-iingat, ang bagay ay mabubulgar, at ito ay magiging isang malaking sakuna. Isang buwan na ang nakalipas at 2 tao pa lang ang nahuli natin. Hindi ba't napakabagal nito? Ang misteryosong lalaking nakaitim, hindi ba't masyado tayong nag-iingat? Kunwaring reklamo ni Brother Darwin. Napakahalaga ng bagay na ito, kaya hindi tayo maaaring maging masyadong maingat. Huwag kayong mainipin. Ang propesor ang may gustong magkaroon ng progreso, ngunit nakakagulat na naging matyaga siya sa pagkakataong ito. Sa katunayan, ito ay dahil sa mga espesyal na tagubilin ni Kimi noong nakaraang beses nang lumabas siya upang iulat ang progreso. Dahil hindi nila maaaring pukawin si Terence, hindi nila maaaring ilantad ang anumang mga kapintasan sa ganitong uri ng pangangaso.
Kung hindi, kahit na di nila hulihin si Terence, maaari itong humantong sa isang direktang confrontation kay Terence, at iyon ay labag sa kanilang orihinal na intensyon. Pero kung patuloy tayong uunlad sa ganitong bilis, gaano katagal bago natin lubos na mapalawak ang ating tauhan? Hindi man lang ito kasing husay noong nakakasalubong natin ang mga nag-iisang master sa labas. Natatakot akong mahirap ipaliwanag kung magtatanong ang mga nakatataas, di ba? Tanong ni Brother Darwin na may kuryosidad. Ayos lang. Noon iyon at ngayon na. Mas mahirap gumalaw dito kaysa sa labas. Inaasahan na natin ito, kaya hindi tayo masisisi ng mga nakatataas. Isa pa, hindi pa na ipapakita ng ating sentro ang tunay nitong lakas sa ngayon, kaya hindi madaling mag-recruit ng mga tao sa ilang salita lang. Dahan-dahan lang tayo. Bumantong hininga ang doktor na nakasalamin. Sina Woking at Janpeng ay mga natatanging kaso. Pareho silang may kapansanan, at natural lamang na madaling makuha ang kanilang suporta kapag sila ay nasa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, ang iba pang mga disipulo ng sinaunang alyansa ay naiiba. Kahit na nagkimkim sila ng sama ng loob laban sa sinaunang alyansa, hindi sila ganoon kadaling makuha ang kanilang suporta. Maliban na lang kung ang taong ipinadala upang hikayatin sila ay may malalim na kaugnayan sa kanila, magiging mahirap silang hikayatin. Kunin natin ang 2 taong nagawa niyang makuha ang loob bilang halimbawa. Isa sa kanila ay ang napakatalinong dragon mula sa sekta ng sinaunang 5 elemento. Mayroon siyang malalim na personal na sama ng loob laban sa nakatatandang kapatid na namumuno sa pangkat ng sekta ng sinaunang 5 elemento, kaya't kinaiinisan din niya ang buong sekta ng sinaunang 5 elemento. Bukod pa rito, minsan nang nailigtas ni Woking ang kanyang buhay nang hindi sinasadya noong isang sinaunang pagsubok. Kaya naman siya naakit. Bukod pa rito, lahat ng ito ay dahil sa personal na pagpapakita ni Woking. Kung ibang tao iyon, maaaring hindi nila siya nahikayat. 5,155. Tungkol naman sa isa pa, siya si Yuming mula sa sekta ng 1000 talam. Sinubukan siyang hikayatin ni Taiyon. Magpinsan silang dalawa. Bukod pa rito, ang sitwasyon ni Yuming sa sekta ng 1000 talam ay mas malala kaysa kay Taiyon. Halos matanggal na siya sa pwesto anumang oras, kaya madali siyang nahikayat ni Taiyon. Bukod sa dalawang ito, ang iba pang mga target ay nasa yugto pa rin ng paglapit sa isa't isa, at libu-libong milya pa rin ang layo nila para aktwal na mahuli ang isa pa. Normal lang ito. Tutal, lahat naman ay karaniwang naglilinang. Kahit na sila ay kapwa-disipulo, bihira silang magkaroon ng pagkakataong magsama-sama. Mas kaunti pa ang pagkakataon para magkaroon sila ng tunay na pagkakaibigan. Sa ganitong mga sitwasyon, ang posibilidad na matugunan ang kinakailangan na pagkamuhi sa Primordial Alliance ay natural na napakababa. Bukod dito, ang mga tao ng Primordial Alliance ay labis na mapagbantay. Kung wala silang sapat na pagkakaibigan noon at sinubukang lumapit sa kanila ng walang dahilan, magiging kasing hirap ito ng pag-akyat sa langit. Makatuwiran na makaakit lamang ng 2 tao sa isang buwan. Sa isang kisap mata, lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas simula nang makapasok ang mga inaasahang disipulo sa mga isla ng paglilipat. Sa araw na ito, sa unang pagkakataon, tinipon ni Reggie ang lahat sa maliit na isla kung saan matatagpuan ang hanay ng mga paglilipat. Bagamat hindi gaanong kalaki ang islang ito at maliit lamang ang lugar kumpara sa mga totoong isla, sapat na ito para sa 100 o higit pang katao na tatayuan. Matapos dumating ang lahat, sa wakas ay nagsalita si Reggie. Lahat, pagkatapos ng 3 buwan, naniniwala ako na ang mga magiging disipulo ng iba't ibang sinaunang sekta ay pamilyar na sa kapaligiran dito, at ang kanilang lakas ay bumuti rin ng husto. Marami sa kanila ang malapit ng makalusot, at nais ng matandang ito na batiin kayong lahat dito, ngunit ang lahat ay dapat patuloy na magsumikap at sikaping makalusot sa pagtatatag ng pundasyon sa lalong madaling panahon. Huwag ninyong biguan ang mga inaasahan ng mga nakatatandang kapatid ng inyong mga sekta. Oo. Sabay-sabay na sagot ng karamihan. May isa pang bagay na siyang pangunahing dahilan kung bakit ko tinipon ang lahat dito ngayon.
Naniniwala akong dapat ay narinig na ng lahat ang tungkol sa sinaunang paglilitis sa pamamagitan ng apoy pagkatapos ng napakatagal na panahon, tama ba? Tanong ni Reggie. Tumango ang lahat. Hindi ito sekreto. Kahit ang mga magiging disipulo ng sekular na mundo ay maaaring malaman ito mula sa nakatatandang kapatid na namumuno sa koponan o iba pang nakatatandang kapatid. Tutal, ang Primordial Trial ay isang bagay na pinakahihintay ng lahat ng mga disipulo ng Primordial Alliance. May babanggit nito kada ilang araw, kaya imposibleng hindi ito malaman. Napakahusay. Kaya, mula bukas, magsisimula na tayong maghanda para sa mga sinaunang pagsubok, anunsyo ni Reggie. Maghanda. Anong klaseng paghahanda? Hindi maiwasan ng lahat na magtinginan. Maaari kayang pinapaalalahanan niya ang lahat na pagbutihin ang kanilang lakas bago magsimula ang sinaunang pagsubok. Sinasabing ang mga sinaunang pagsubok sa pagkakataong ito ay pambihira. Kung ang lakas ng isang tao ay hindi sapat, ang padalos-dalos na pagsali ay walang pinagkaiba sa pagsusumamo ng kamatayan. Siyempre, para sa mga magiging disipulo, ang pinakamahalagang bagay ay ang makalusot sa kaharian ng pundasyon. Kung hindi, hindi sila maituturing na miyembro ng sinaunang alyansa. Kung tungkol naman sa mga sinaunang pagsubok, mas kalokohan iyon. Huwag kang magkamali ng intindi. Ang paghahandang tinutukoy ko ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Ito ay dahil kailangan natin si Spirit Jade para ma-activate ang teleportation array at makapasok sa Primordial Age. Matagal nang naselyuhan ang teleportation array na ito, at kung gusto natin itong buksan muli, kakailanganin natin ng napakaraming Spirit Jade. Kung hindi natin matutugunan ang kondisyong ito, hindi maa-activate ang teleportation array, at masisira ang Primordial Age trial ng lahat, ipinaliwanag ni Reggie ang sitwasyon sa lahat. Espiritual na Jade. Saan ko ito makukuha? Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga magiging disipulo, kundi maging ang mga disipulo ng mga sinaunang sekta na nagsasanay ay nagtitinginan. Hindi sila ang mga nakatataas sa kanilang mga sekta, ni wala silang malalim na pinagmulan. Paano nila nakuha ang isang pambihirang bagay tulad ng espiritual na Jade, at hindi naman ito maliit na halaga? Huwag kang mag-alala. Ayon sa mga talaan ng Primordial Alliance, mayroong isang minahan ng espirito sa ilalim ng dagat ng mga islang ito. Bagamat hindi madaling minahin ito, naniniwala akong hindi ito dapat maging problema para sa iyo. Kaya, mula bukas, lahat ng nandito ay kailangang magboluntaryo na magmina ng espiritual na Jade sa minahan ng espirito sa ilalim ng dagat. Kung hindi, hindi ka kwalipikadong lumahok sa Primordial Trial. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Reggie. Elder Zin, kukumpiskahin ba natin ang lahat ng mga spiritual jade na nahukay natin? May nagtaas ng kamay at nagtanong. Ito rin ang tanong na halos ikinababahala ng lahat ng mga disipulo. Kahit hindi nila binanggit ang Primordial Trial, ang Underwater Spirit Mine pa lang ay isang malaking tukso na para sa kanila. Kung ang Spirit Jade na nahukay ay maaaring pag-aari nila, pinaniniwalaan na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman magiging tamad. Hindi lang iyon. Kung isa sa alang-alang ang sigasig ng lahat, hanggat higit sa isang piraso ng espiritual na Jade ang mahukay sa araw na iyon, ang sobra ay magiging pag-aari ng lahat. Napatawa si Reggie. Sa simula ay parang bastos ang panuntunang ito, at tila maraming butas na maaaring samantalahin. Gayunpaman, pansamantala lamang itong solusyon, at sapat na ito upang mag-udyok sa lahat. Naniniwala siya na makakakolekta sila ng maraming espiritual na Jade sa huli. Tunay nga, nagningning ang mga mata ng lahat nang marinig nila ang tuntuning ito. Kung mayroong higit sa isang piraso, pagmamayari nila ito. Hindi naman gaanong malupit ang kondisyong ito. Nakakaakit pa rin. Gayunpaman, may ilan pa ring nakasimangot. Marami sa kanila ay nasa bingit na ng isang tagumpay, at sayang lang ang oras na lumahok sa pagmimina sa ilalim ng tubig sa panahong ito. Tutal, ang pagmimina ay maaaring hindi naman talaga magbunga ng anumang pakinabang, at ang isang araw ng pagsusumikap ay malamang na mawala ng saysay. Siyempre, para maalagaan ang paglilinang ng lahat, ang pagmimina sa ilalim ng dagat ay hahatiin sa dalawang grupo. Ito ay papalitan kada 3 araw.
Kung ayaw mong pumunta kapag ikaw na ang mag-isa, maaari mo itong laktawan basta't magbabayad ka ng isang espiritual na jade. May mga tutol ba? Tanong ni Reggie. Umiling ang lahat. Napaka-makatao na ng kaayusang ito, at mahirap nang maghain ng anumang pagtutol. Bukod pa rito, kung hindi sila lalahok, wala silang kwalifikasyon para lumahok sa napakatagal ng paglilitis. Walang nangahas na sumugal. Sandali lang. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Janpeng at sumulyap sa grupo ni Terence na may masamang intensyon, dahil aalis na ang lahat, hindi ba dapat umalis din ang mga taong ito? Hindi sila mga disipulo ng sinaunang alyansa sa pangalan, at hindi nila sinabi na kailangan nilang lumahok sa mga sinaunang paglilitis. Natural lang, hindi nila kailangang pumunta, sabi ni Reggie, habang umiiling. Malapit nang makarating sina Amara at Chester sa foundation stage, kaya natural lang na hindi sila pupunta sa mga minahan. Tulad ng sinabi ni Reggie, wala pa silang planong pumunta sa pagsubok, at ang negosyong ito ng pagmimina ay walang kinalaman sa kanila. Walang relasyon. Paanong hindi ito magiging relasyon? Sinasakop nila ang mga yamang pangkalinangan ng isla ng walang dahilan, pero kapag oras na para mag-ambag sila, wala silang pakialam. Natatakot ako na hindi nito makukumbansi ang publiko, di ba? Single ni Janpeng. Pero, gusto pa ring makipagtalo ni Reggie, ngunit ang iba pang mga sinaunang disipulo ng sekta ay nagsisimula ng magreklamo. Lahat sila ay kailangang magtrabaho ng husto para sa akin, ngunit sina Amara at ang iba pa ay malaya at walang hadlang. Nakakainis talaga ito. Sa sandaling ito, biglang pinigilan ni Terence si Reggie. Sa gitna ng mga titig ng lahat, dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Janpeng at sinabing, gusto mo bang lahat kami ay maging akin? Natural lang. Buong kumpiyansang sabi ni Janpeng. Mabuti, may katuturan ang sinabi mo. Tumanggaw si Terence at biglang inihagis ang isang malaking kahon. Nabulag ang mga mata ng lahat sa nakita nila sentimo, puno ito ng espiritual na jade. Ito. Natulala sina Janpeng at ang iba pa, hindi makapagsalita ng matagal. Heto, lahat ng ito ay mga kahilingan para sa bakasyon. Kung hindi pa sapat, ako na lang ang tanungin mo. Bahagyang ngumiti si Terence. Malaki ang grupo ni Amara, pero sapat na ang isang miyembro para sa isang buong biyahe. Ang malaking ball na ito ng espiritual na jade ay sapat na para sa ilang buwang bakasyon. Natulala si Janpeng. Tiningnan siya ni Aliyah at iniangat ang ulo ng may paghamak. Marami tayong pera, kaya ganoon na lang tayo kamapilit. 5,156. Lahat ay napalunok nang makita ang malaking ball ng mga espiritual na jade, kasama na si Reggie, na matagal nang alam na mayaman si Terence. Hindi niya maiwasang mamangha muli, at maging ang walang ekspresyon na si Woking ay naantig dito. Hindi siya isang ordinaryong disipulo na hindi pa nakakakita ng mundo noon, ngunit maging siya ay nagulat sa pagkabukas palad ni Terence. Hindi talaga simple ang taong ito. Hindi maiwasan ni Woking na muling tumingin kay Terence. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Terence simula nang umalis sila sa sinaunang alyansa. Bago ito, narinig niya lamang ang pangalan nito dahil kay Linlin. Ang tanging taong tunay niyang kinamumuhian at kinatatakutan ay si Donovan. Kung tungkol naman kay Terence, wala itong gaanong kahulugan sa paningin niya. Sa mas tumpak na pagtukoy, wala itong gaanong presensya. Pero mula sa sandaling ito, may itinaas na ang posisyon ni Terence sa paningin niya. Bukod sa lahat ng iba pa, ang pagpuksa lang ng napakaraming spirit jade ng sabay-sabay ay kahanga-hanga na asentimo, isa na itong pagpapakita ng lakas. Siyempre, kaunti lang ang kanyang katayuan. Hindi pa kasama rito na isa na siyang huling stage master ng Jiedan, kahit na isa pa siyang unang stage master ng Jiedan, hindi niya talaga maituturing na perpekto ang isang foundation establishment master. Sa pinakamalaki, isa lamang siyang mas malakas na langgam. Dahil ganoon nga, wala nang dapat pang pagtutol, di ba? Sabi ni Reggie kay Janpeng. Nakatingin sa kanya ang lahat na parang isa siyang biro. Namula ang mukha ni Janpeng. Gusto pa niyang pahirapan ang mga bagay-bagay, ngunit ang malaking kahon ng mga espiritual na jade ay masyadong nakakaakit ng mata. Kayang paikutin ng pera ang gilingang bato ng multo.
Anong kalokohan ang masasabi niya sa ganoong sitwasyon? Napakahusay. Sunod, i-aanunsyo ko ang listahan ng mga grupo. Sa hapon, magsisimula ang unang grupo sa pagmimina, at ang pangalawang grupo ay papalitan pagkalipas ng 3 araw. Dahil walang tumututol, gawin na natin, anunsyo ni Reggie. Sa papel, si Terence at ang iba pa ay nasa parehong grupo ng iba pang mga disipulo ng sekta ng Berdeng Ulap, ngunit ginamit ni Amara at Chester ang kanilang mga dibdib ng espiritu na si Jade upang mag-apply para sa pahintulot. Ilang sandali pa, dadalhin na sana ni Reggie ang unang grupo sa minahan ng mga espiritu nang lumingon siya at natigilan. Lolo ng Marshall, bababa ka rin ba? Wala naman akong gagawin, kaya sasamahan ko kayong tingnan. Tumango si Terence. Mukhang wala siyang pakialam, pero ang totoo ay nag-aalala siya tungkol sa minahang ito. Tutal, hindi naman magtatagal dito ang sinaunang alyansa, at kapag natapos na nila ang kanilang pagsasanay sa karaniwang mundo, mawawalan na ng may-ari ang minahang ito. Maaari niyang hayaan si Amara na mag-organisa ng mga tao para magpatuloy sa pagmimina. Siyempre, may kondisyon na sentimo, dapat sapat na mataas ang kalidad ng mga minahan ng espiritu. Kung isa itong basurang minahan na hindi makakakuha ng kahit ilang piraso ng Spirit Jade sa loob ng 10 araw o kalahating buwan, wala itong silbi. Tutal, hindi naman nagkulang si Terence ng Spirit Jade. Alam ko na. Agad na naunawaan ni Reggie ang intensyon ni Terence sa sentimo, mas gugustuhin pa niyang itago ang minahan sa sarili niya kaysa hayaan itong makuha ng isang tagalabas. Bahagya lamang ngumiti si Terence, hindi nagpapaliwanag. Hindi malalim ang mga isla sa dagat, at ang minahan ng espiritu sa ilalim ng dagat ay halos karugtong ng isa sa maliliit na isla. Ang lalim ay mga 10 metro lamang. Kung mayroon mang kagamitan sa pagsisid, hindi mahirap ang lalim na ito para sa mga ordinaryong tao, bukod pa sa mga makapangyarihang tagapagsakang ito. Siyempre, hindi sila bibigyan ni Reggie ng anumang kagamitan sa pagsisid, ilan lamang sa mga pangunahing kagamitan sa pagmimina, kaya kinailangan nilang umasa sa kanilang sarili para makahinga. Bagamat tila medyo mahirap ito, hindi ito isang mahirap na problema na malampasan. Mahahaba ang paghinga ng mga cultivator, kaya hanggat natututo sila ng pamamaraan sa paghinga sa ilalim ng tubig, maaari silang manatili sa ilalim ng tubig ng matagal. Sa pangunguna ni Reggie, sumisid ang lahat sa dagat at nakarating sa minahan ng mga espiritu. Tumingin-tingin si Terence sa paligid at nadismaya. Sa itsura pa lang, kahit hindi naman ito basurang minahan, sa palagay ko ay hindi naman ito malayong mangyari. Umiling si Terence. Hindi pa siya nagsisimulang maghukay, pero may karanasan na siya sa pagmimina noong panahon ni Beidao. Hindi mahirap pag-iba-ibahin ang mabuti at masama. Kung pagbabatayan ang densidad ng espiritual na chi ng minahang ito sa ilalim ng tubig, maaaring makakuha ang isang tao ng 2 o 3 espiritual na jade sa isang araw kung sila ay mapalad. Kung hindi, malamang na hindi sila makakakuha ng isa. Hindi naman ito masyadong masama para sa ibang mga disipulo na kailangang gumawa ng voluntaryong paggawa, ngunit hindi ito gaanong mahalaga sa paningin ni Terence. Pagkatapos magpaalam kay Reggie, handa nang umalis si Terence. Pumunta siya sa isang lugar kung saan walang tao sa paligid at nakasanayan niyang magbago sa kanyang anyong espiritu. Ito ang pinakamahalagang bagay na sinasanay niya sa mga nakaraang buwan na sentimo, hindi lamang nito mapapahusay ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ngayon, kundi makakatulong din ito sa kanya na makabisado ang lahat ng uri ng mga pamamaraan ng espiritu pagbalik niya sa Sky-class Island. Parang pagpatay ito ng 2 ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, pagkabalik niya sa ibabaw, nakita niya si Janfeng at ang isa pang tao na nagpapabeya habang humihinga. Ngunit si Terence ay nasa kanyang soul form na ngayon, at hanggat siya ay maingat, hindi siya mahahanap ng mga normal na tao sa ilalim ng tubig, kahit na ang isang maagang Golden Core Master tulad ni Janfeng. Kapatid na Freddy, naisip mo na ba ang bagay na sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Tanong ni Janfeng. Sinadya ng 2 na pumili ng pinakaliblib na lugar, at sila lang 2 ang humihinga sa radius na 100 metro. Dahil sa kanyang maagang gintong pandama, hindi nila kailangang malala tungkol sa mga taong nakikinig sa kanila, hindi alam na si Terence ay lumulutang sa likuran nila. Ito.
Nag-alangan ang kausap at hindi sumagot. Freddy. Nagulat si Terence sa pangalan na Sentimo, hindi niya ito nakilala noon pero may kutob siya sa pangalan. Ang lalaking ito ay isang nagsasanay na disipulo ng sektang Qindian, isang huling yugto ng pundasyon. Nakita na niya ito ng ilang beses, pero hindi pa sila nag-uusap. Gayunpaman, dahil si Freddy ay isang disipulo ng paaralang Qindian sa North Island, dahil sa kasalukuyang tensyonado na relasyon sa pagitan ni Jian Feng at ng paaralang Qindian sa North Island, bakit kasama pa rin ng lalaking ito si Jian Feng? Sandali lamang ng kalituhan bago agad naunawaan ni Terence. Malamang na palihim na gustong kunin ni Jian Feng si Freddy para sa sentral na gawain. Dahil sa kaiginhawahan ng paglinang ng mga teknik ng primordial spirit, halos araw-araw na minanmanan ni Terence ang bawat galaw ng propesor at ng iba pa. Natural lamang na alam niya ang bawat galaw nila na parang likod ng kanyang kamay. Kahit ang sinaunang 5 elementong sekta ay kayang abutin ang mga ito at si Yuming ng 1,000 talon na sekta ay nasa listahan ni Terence ng mga mahahalagang target. Hindi pa niya planong guluhin si Central, pero kailangan niya munang magkaroon ng listahan kung sakali. Gaya ng inaasahan, sinusubukan ni Jian Feng na makuha ang loob ni Freddy. Sa lohikal na pagsasalita, ang pinakamahusay na mga taong dapat makuha ay ang mga kapwa-disipulo na may mabuting relasyon sa kanya. Sa kasamaang palad, si Jian Feng ay palagi mayabang. Bagamat maraming disipulo ang pumupuri sa kanya, halos walang tunay na kaibigan sa kanya. Wala ni isa sa kanila ang nasa kanyang listahan. 5,157. Sa kabaligtaran, itong si Freddy mula sa sekta ng Green Cloud ng North Island ang namuhay ng magkasama ng ilang araw noong palitan ng sekta noon. Nagkaroon sila ng magandang pag-uusap. Higit sa lahat, minsan nang nagreklamo sa kanya ang Freddy na ito tungkol sa hindi patas na pamamahagi ng mga mapagkukunan ng cultivation. Bukod dito, pagkatapos ng ilang hindi direktang pag-atake, hindi nabawasan ang kawalang kasiyahan ni Freddy sa sekta. Sa halip, lalo pa itong naging galit. Isa itong mahusay na target na makuha ang atensyon. Dahil nakikita ni na Wuking at Taiyo na kapwa nakahikayat ng mga tao, at siya lang ang walang nagawang pag-unlad, magsisinungaling si Jian Feng kung sasabihin niyang hindi siya nag-aalala. Kung pag-uusapan ang ambisyon, mas ambisyoso siya kaysa kay Taiyon, kaya natural lang na sabik siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Nag-aalangan ka pa rin ba sa puntong ito? Tiningnan ni Jian Feng ang ekspresyon ni Freddy at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Matyaga niyang pinayuhan, nasa problema ang tiyuhin mo, kaya wala ka ng anumang background sa Green Cloud School ng North Island. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung gaano karaming cultivation resources ang kailangan mo para makarating sa Golden Core Stage, tama ba? Dahil sa sitwasyon mo sa Green Cloud School sa North Island, sa tingin mo ba ay may pagkakataon na, Brother Freddy? Hindi, mapagpa siyang umiling si Freddy. Sa kanyang antas, ang pinakamahalagang bagay ay ang makarating sa Golden Core Realm. Gayunpaman, kung walang sapat na cultivation resources, lalo na kung wala ang Golden Core, isa lamang itong pangarap ng isang hanggal. Kaya ko sinabi, gumagalaw ang patay na tao kapag gumagalaw ang puno. Dahil alam mong wala ng kinabukasan kung magpapatuloy ka ng ganito, bakit mo pa rin pinipilit na sumabit sa puno? Seryosong sabi ni Jian Feng. Totoo yan, pero hindi ba't pagtataksil ito sa sekta? Nahirapan pa ring magdesisyon si Freddy. Kahit na may malalim siyang hinanakit sa paaralan ng mga luntiang ulap sa North Island, ang edukasyong natanggap niya mula pa noong bata pa siya ay malalim na nakaugat sa kanya. Ang pagtataksil sa paaralan ay halos isang bagay na hindi mapapatawad sa konsepto ng ortodokso. Karamihan sa mga tao ay walang lakas ng loob na gawin ito, at siya, si Freddy, ay natural na hindi naiiba. Hindi naman ito kasing seryoso ng sinasabi mo. Palihim lang kaming umaasa sa iyo. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano para ipagkanulo ang sekta. Walang makakaalam. Mabilis na inalis ni Jian Feng ang kanyang mga pagdududa at sinabing, isipin mo, basta't susundan mo ako, ginagarantiya ko na makakarating ka sa yugto ng Jiedan sa maikling panahon. Kahit papaano, mararating mo ang perpektong yugto ng pagtatatag ng pundasyon sa napakaikling panahon.
Katumbas ito ng iyong mga dekada ng masipag na paglilinang. Talaga. Gaano kaikli ang, sobrang kaikli. Nagliwanag ang mga mata ni Freddy. Balang araw, tuwang-tuwa si Janfeng. Sa huling pagkakataon na sinabi niya ito, hindi ganoon kasabik ang reaksyon ni Freddy. Nangangahulugan ito na hindi siya malayo sa tagumpay. Ano? Isang araw. Nabigla si Freddy at halos mapasubsob. Nakabawi lamang siya matapos mabulunan sa isang subo ng tubig. Kapatid na Freddy, alam mo ba kung saang kaharian ako ngayon? Biglang tanong ni Janfeng sa mapagpanggap na paraan. Hindi ba't nasa perpektong yugto na siya ng pundasyon? Nagulat si Freddy. Ang alam lang niya ay biglang uminom ng ilang tableta sina Wuking at Janfeng at gumaling. Tulad ng iba, hindi niya alam ang tunay nilang lakas. Kampante si Janfeng na sumangot. Sinamantala niya ang pagkakataong walang tao sa paligid para ilabas ang kanyang aura ng walang pagpipigil. Natigilan si Freddy at nauutal, gintong. Gininto ang core stage. Tama, nasa golden core stage ka na. Ngayon ay naiintindihan mo na ang ibig sabihin ng pakikipaglaban sa akin. Tumawa ng may pagmamalaki si Janfeng. Sige, sasamahan kita. Agad na tumanggo si Freddy nang walang pag-aalinlangan. Kumbinsido na siya, at ngayong nakita na niya ang buhay na halimbawa ng nyebe na si Janfeng, ano pa ang dapat pag-aalinlanganan? Magaling, pero hindi ngayon. Maghahinala ang mga tao kung aalis ka ng walang pahintulot. Hintayin natin hanggang sa rotasyon. Tuwang-tuwa si Janfeng. Pagkalipas ng 3 araw, dinala ni Janfeng si Freddy sa bahay ng doktor na may salamin. Matapos kainin ang pinahusay elixir na ginawa ng center, biglang lumakas ang kanyang lakas at mabilis siyang naging isang perpektong eksperto sa pagtatatag ng foundation. Gayunpaman, hindi siya nakarating ng maayos sa Golden Core Stage. Tutal, kahit si Janfeng ay nakarating lamang mula sa perpektong yugto ng pagtatatag ng foundation hanggang sa maagang Golden Core Stage. Sa usapin ng talento, walang kapantay si Freddy para sa kanya. Normal lang para sa kanya ang mabaigo sa pagtawid sa Golden Core Stage. Siyempre, kahit hindi siya makalusot sa Gold Core Realm, basta't ininom niya ang mga pinahusay na tableta na ginawa ng Central, si Freddy ay mapapasabak sa parehong sitwasyon ni na Wuking at ng iba pa. Hindi niya mapigilan ang sarili, at imposibleng makaalis siya sa bangka. Pagkatapos sumakay sa barko ng mga pirata, kahit hindi masyadong handa si Freddy, kinailangan niyang bumalik at mag-isip ng mga paraan upang palihim na mahikayat ang iba pang mga nakatatandang at nakababatang kapatid na sumali sa sentral. Kung hindi siya bibigyan ng doktor na nakasalamin ng gamot, manganganib ang kanyang buhay. Walang katuturan yan. Nakita ni Terence ang lahat. Kaya niyang magbulag-bulagan sa propesor at sa iba pang palihim na kumukuha ng mga disipulo mula sa ibang sinaunang sekta, pero ngayong maging ang sekta ng Qingyan ni Beidao ay tinarget na, hindi na siya maaaring umupo at manood na lang. Tutal, malalim ang relasyon niya sa sekta ng Qingyan ni Beidao at itinuturing silang kalahati ng kanyang mga tao. Kung si Freddy lang ang palihim na nagtaksil sa kanila, ayos lang sana. Ang mahalaga ay patuloy niyang maakit ang iba pang mga nakatatandang at nakababatang kapatid. Kung magpapatuloy ito, maraming tao ang maaaring magdusa sa huli. Malaking biro iyon. Gusto sanang patayin ni Terence si Freddy, pero ayaw niyang ipaalam sa kalaban. Matapos mag-isip ng matagal, napagpasyahan niyang hulihin muna ito. Isang araw, naghahanap si Freddy ng angkop na kandidato mula sa kanyang mga kapwa-disipulo at nakahanap ng isang junior brother na mayroon siyang magandang relasyon. Malapit na sana siyang makipag-usap dito nang tawagin siya ni Terence. Lolo ni Marshall, maaari ko bang malaman kung bakit ninyo ako ipinatawag? Medyo natarante si Freddy. Tutal, hindi naman niya kilala si Terence. Nakaramdam siya ng hindi magandang pakiramdam nang bigla siyang tawagin ni Terence ng ganoon. Kailangan ko ang tulong mo sa isang maliit na bagay. Pwede ka bang sumama sa akin? Mahinang sabi ni Terence. Tulong. Gusto mo bang tawagin ng disipulong ito si Tio Hinzin? Nag-aalalang sabi ni Freddy. Hindi na kailangan, abala siya sa pangangasiwa ng pagmimina sa ilalim ng dagat. Huwag mo siyang abalahin sa maliliit na bagay na yan.
Kaya mo yan mag-isa. Hindi binigyan ni Terence ng pagkakataon ang lalaki na tumanggi at tumalikod na para umalis. Ito. Nag-alangan si Freddy ngunit sumunod pa rin. Isa siyang traidor at natatakot siyang makita ng mga tao na may mali sa kanya. Kahit si Reggie ay kailangang mag-ingat sa kahilingan ni Terence. Kung tatanggihan niya ito, maghahinala ang mga tao. Maaari lamang niya itong gawin ng paisa-isa. Pero buti na lang at isa na siyang foundation pick ngayon na Sentimo, kahit hindi niya matalo si Terence, na isa ring foundation pick, dapat ay kaya niyang protektahan ang sarili niya. Sunod-sunod na dumating ang dalawa sa isang liblib na lugar ng isla. Sa wakas ay tumigil si Terence at lumingon upang sukatin si Freddy. Ano ang pakiramdam ng pinabuting tableta mula sa gitna? 5,158. Ano? Natakot si Freddy sa sinabi nito. Hindi maipaliwanag ang kanyang pagkagulat. Paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa pinahusay na mga gamot ng Central? Nilinaw ko na. Ano ang saysay ng patuloy na pag-arte? Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence. Ikaw. Paano mo nalaman? Tanong ni Freddy nang walang malay. Ang pagiging sentro niya ay isang napakasikretong bagay. Bukod sa doktor na may salamin, sa kapatid na si Darwin, at kay Jan Feng na siyang bumuo sa kanya, wala nang pang-apat na taong nakakaalam nito. Pero bakit parang alam na alam niya ang lahat sa tono ni Terence? Ganito lang kalaki ang arkipelago. Sa tingin mo ba ay perpekto pa rin ito? Sinuri ni Terence ang lalaking ito a Sentimo, mukhang tapat at mabait ang lalaking ito, pero medyo sinungaling. May biglang lumitaw na linya sa isip ni Sentimo, kahit ang isang lalaking katulad mo na may makapal na kilay at malalaking mata ay magtataksil sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, nang makabalik sa katinoan si Freddy, maingat siyang tumingin sa paligid at wala siyang nakitang tao. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko. Nagkunwari siyang kalmado at nagtanong sa malalim na boses, ano ang kailangan mo? Hehe. Nagkukunwari ka pa ring hindi mo pinag-uusapan yan. Hinahangaan ko talaga ang diwa mo. Hindi ka luluha hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo. Tumanggaw si Terence, may mapaglarong ekspresyon sa mukha. Ang tanging hindi niya nagawa ay ang magsabi ng walang hiya kay Terence. Senior Lolo, tinatawag ka lang ng disipulong ito na Senior Lolo bilang respeto sa iyong seniority. Hindi ibig sabihin nito na kayang tiisin ng disipulong ito ang iyong hindi makatwirang pag-aalboroto. Mas mabuting kumilos ka ng may dignidad. Kumunat ang noo ni Freddy at paulit-ulit na kinumpirma kung may ibang taong dumadaan. Hindi naman ganoon kalaki ang islang ito, pero kung tutuusin, wala pang 30 tao ang nagtitipon sa buong isla. Bukod dito, nagtitipon sila sa dalawang espiritual na mata. Karaniwan, walang sino man ang dadaan sa ganitong liblib na lugar. Kawili-wili. Paano kung hindi ko iginagalang ang aking sarili? Tanong ni Terence nang may kumpiyansa. Kung gayon, huwag mong sisihin ang disipulong ito sa pagiging walang pakundangan. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang umatake si Freddy nang walang anumang babala. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na galaw sa pagpatay ng walang pagpipigil. Kung si Reggie ay nasa isla, wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Maaaring mapilitan talaga siyang mapunta sa isang sulok ni Terence, ngunit ngayong malayo na si Reggie sa minahan ng mga espiritu, may pagkakataon pa rin siya. Hanggat napatay niya si Terence bago pa man siya matuklasan, walang makakaalam. Parang ahas, ang bilis ni Freddy ay pambihira. Sa isang kisap mata, nasa tabi na niya si Terence. Gumamit siya ng letigo bilang panlilinlang para makuha ang atensyon ni Terence at pagkatapos ay agad na sinundan ng isang nakatagong siko. Ito ang kilos na pinakaipinagmamalaki niya. Kapag tumama ito, madali nitong masisira ang tunay na depensa ng enerhiya ng kalaban at madudurog ang mga buto ng kalaban, dinudurog ang mga ito hanggang sa mamatay. Nagtagumpay siya. Nang makitang hindi gumagalaw si Terence, inakala ni Freddy na natakot si Terence sa biglaang pag-atake nito. Labis ang kanyang tuwa. Hanggat tumama ang unang estilo ng pagbali ng mga buto, maaari niya agad itong sundan ng pangalawa, pangatlo, at pang-apat na estilo hanggang sa tuluyang madurage ang baluti ng buto ng kabilang panig. Biglang nagsalita si Terence,
Hindi naman masama ang konsepto ng galaw na ito, pero kung gagamitin mo ito ng ganito, talagang ang gulo. Ang daldal naman. Malamig na tumawa si Freddy. Isang linya na lang ang layo ng siko niya sa likod ni Terence, at muntik na niya itong tamaan. Napakasimple lang talaga ng tinatawag na senior grand uncle na ito. Gayunpaman, sa huling sandali, kakaibang gumalaw ang katawan ni Terence ng 1 pulgada pa kanan. Matapos gamitin ang kanyang purong energy jet technique para lumikha ng distansya, agad na naging parang ahas ang kanyang buong katawan, paikot-ikot ng kakaiba ngunit napakabilis. Ito ay natigilan agad si Freddy. Hindi niya maiwasang makaramdam ng nakakatakot na kutob. Bakit parang pamilyar ang teknik ng paggalaw ng kabilang panig? Bago pa siya makapag-react, binalot na siya ni Terence, gamit ang isang letigo bilang panloloko kasunod ang isang siko na nakatago ng maigi. Hindi nagtagal ay narinig ni Freddy ang tunog ng pagkabali ng kanyang mga tadyang. Agad siyang nawala ng malay dahil sa matinding sakit at bumagsak sa lupa ng walang lakas. Dumura siya ng dugo at nahihirapang sinabi, buto. Pagkabali. Patayin. Kaya ko sinabi na ang kasanayang ito sa pakikipaglaban ay parang paghahagis ng mga perla sa harap ng mga baboy na nasa iyong mga kamay. Hindi mo ba nararamdaman na ito ay isang kawalan ng katarungan? Nagkibit balikat si Terence. Agad na nawala ng malay si Freddy. Dati, iniisip pa rin niya na walang hiya ang kalaban. Gayunpaman, nagawang gayahin ng kalaban ang mamamatay tao na sumisira ng buto ng mahusay matapos itong mapanood ng 1 beses lamang. Ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa kanyang orihinal na bersyon. Paano niya magagawang mga tuwiran sa ganoong bagay? Pareho silang nasa perpektong larangan ng pagtatatag ng pundasyon, ngunit bakit mayroong napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kakayahan? Gustong umiyak ni Freddy ngunit walang luha. Kung gusto mong lumaban o pumatay, bigyan mo lang ako ng mabilis. Pinigilan ni Freddy ang pagsusuka ng dugo at humiga sa lupa ng mahina. Bagamat palihim siyang naakit sa gitna ng talas ng espadang pangnyebe, nagpakita siya ng kaunting gulugod ngayong nasa bingit na siya ng kamatayan. Kung kasing simple lang ito ng pakikipaglaban at pagpatay, matagal ko na sanang ginawa. Bakit pa ako mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa isang traidor na katulad mo? Sabi ni Terence habang nakatingin sa kanya. Ano pa ang gusto mo? Nanlamig ang puso ni Freddy, at nawala ang gulugod na taglay niya ngayon. Wala naman masyado. Hindi naman masamang magsaliksik ka, sabi ni Terence habang lumuhad at ipinatong ang kamay sa ulo ng lalaki, na nagpadala ng mainit na chi sa katawan nito. Natakot ng husto si Freddy. Delikado na ang pilit na pag-inject ng true energy sa katawan niya, bukod pa rito, ito ang pinakamahinang bahagi ng katawan ni Sentimo, ang ulo niya. Hindi siya nang ahas na gumalaw. Kung magugulo ang true energy ng kabilang panig, magiging tanga siya kahit hindi siya mamatay agad. Gayunpaman, sa pagkagulat ni Freddy, ang tunay na chi ng kabilang panig ay hindi basta-basta tumakbo o sumira ng walang pakundangan. Sa halip, mayroong hindi may lalarawang pakiramdam ng ginhawa saan man ito dumaan, na parang may hinahanap sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, ang mainit na true chi ng kabilang panig ay tumago sa kanyang dantian. Ang ikinagulat ni Freddy ay ang katotohanang ang true chi na ito ay naglabas ng nakalalasong gas na nakakabit sa pinahusay na elixir. Ito ang pangunahing sandata ng Central upang takutin sila. Mula nang matuklasan niya ang nakalalasong gas na ito, sinubukan na niya itong itulak palabas at paalisan. Sa katunayan, hindi lang siya. Ang iba pa mula kay Jianfeng at ang iba pa ay ganoon din. Gayunpaman, kasama na si Wuking, na siyang pinakamalakas sa kanila, wala ni isa sa kanila ang nakapagpaalis ng malalim na nakatagong nakalalasong gas na ito, lalo na ang pagpapaalis nito. Hindi niya inakalang ang isang bagay na kasing hirap nito ay magiging ganito kadali para kay Terence Sentimo. Hindi na niya kinailangang gumamit ng masyadong lakas mula simula hanggang katapusan, parang isang pas ang nakahuli ng daga. 5,159. Kinakabahang pinagmasdan ni Freddy ang eksena sa kanyang katawan. Hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malalim. Gulat at naghihinala siya. Ano kaya ang gustong gawin ni Terence sa biglaang paglabas ng nakatagong poison gas?
Ang sumunod na nangyari ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Freddy. Ang chi ni Terence ay nasa kanyang dantian, at nagsimula ito ng isang matinding labanan laban sa lason. Parehong malakas ang chi, at agad nilang binaligtad ang dantian. Nasa kalagayan si Freddy kung saan hindi siya maaaring mabuhay o mamatay. Gumugulong siya sa lupa sa sakit at umiiyak. Pagkatapos ng hindi malamang panahon, naramdaman ni Freddy na parang maghiwa-hiwalay ang buong katawan niya. Sa wakas ay nawala ang walang kapantay na sakit. Matapos makaligtas sa sakuna, basang-basa ng malamig na pawis ang buong katawan ni Freddy. Siya ay lubos na pagod. Mukhang hindi naman masama ang iyong pagtitiyaga. Nakayanan mo naman ang kalamidad na ito. Medyo nagulat si Terence nang makita ang naguguluhang mukha ng lalaki. Dahil buhay ka pa, dapat mong obserbahang mabuti ang sitwasyon sa iyong katawan. Sandaling natigilan si Freddy. Nang muling tumingin siya sa kanyang dantian, napuno ng kaligayahan ang kanyang mukha. Unti-unting nawala ang mainit na tunay na chi ni Terence, at nawala na rin ang lason sa gitna ng pinahusay na elixir. Hindi inaasahan ni Terence ito. Ang kanyang 5 elementong intensyong pumatay ay halos walang talo sa lahat ng purong chi, at ito ay lubos na kapakipakinabang kahit sa antas ng 5 lason na dragon. Mahirap harapin ang lason mula sa pinahusay na elixir, ngunit hindi nito maiiwasan ang kapalaran ng pagiging sakal hanggang mamatay. Maraming salamat, Lolo Uloguro. Mabilis na yumuko si Freddy kay Terence. Akala niya ay mamamatay na siya ng tuluyan matapos mabunyag ang lahat, ngunit nagbago ang lahat at nalutas ni Terence ang lason na nagbabanta sa kanyang buhay. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Sa kabilang banda, natawa si Terence. Siyempre, ito ay para pasalamatan ang Marshall Grand Uncle sa pagliligtas sa buhay ko. Sa hinaharap, tiyak na susunod ang disipulong ito sa pangunguna ng Marshall Grand Uncle at hindi mag-aatubiling dumaan sa tubig at tumapak sa apoy. Mabilis na ipinahayag ni Freddy ang kanyang katapatan. Hindi siya isang tanga, at napakalinaw ng ibig sabihin ni Terence. Matapos matuklasan ang kanyang pagtataksil, hindi lamang hindi siya pinatay ni Terence, kundi inalis din niya ang lason para sa kanya. Walang duda na gusto siyang gamitin ni Terence. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang pagtataksil. Noong unang beses na hinailan ni Janfeng si Freddy sa tubig, nag-aalangan pa rin siya, pero sa pagkakataong ito, napakamaliksi niya. Dahil kaya niyang pagtaksilan ang Green Cloud School sa North Island, madali niyang matatraidor ang Central School at sasali sa sekta ni Terence nang walang banta ng poison gas. Kung tutuusin, kung gusto ni Terence na mamatay siya ngayon, napakadali lang. Hindi niya na kailangang gawin iyon, isang salita lang ay sapat na. Nako, mukhang mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong balak na iligtas ka. Puro pananaliksik lang ang ginagawa ko. Ngayong tapos na ako sa aking pananaliksik, oras na para paalisan ka na, sabi ni Terence, habang kinukuskus ang kanyang mga labi. Ano? Papunta na tayo. Natakot na naman si Freddy. Parang roller coaster ang mood niya ngayon. Kahit gaano pa kabuti ang puso niya, hindi nito kakayanin ang ganitong paghihirap. Wala na siyang pakialam sa kanyang pride. Yumuko siya kay Terence at nagmakaawa. Naubos na ng sakit ang kanyang huling pride. Handa niyang gawin ang lahat para mabuhay. Halos patay na si Freddy dahil sa pagpapahirap, at matapos magmakaawa ng matagal, nakahiga siya sa lupa, hindi makabangon. Napabuka na lang ang bibig ni Terence nang makita niya ang hirap na dulot ni Freddy. Sige, malambot ang puso ko noon pa man. Dahil napakatapat mo, mas mabuti pang patawarin mo na lang ako. Sentimo, talaga. Nagpapasalamat ang disipulong ito sa Martial Lord sa pagliligtas ng buhay niya, at hinding-hindi niya malilimutan ang dakilang kabaitang ito. Agad na natuwa si Freddy. Pero, 3 salita lang ang nasabi ni Terence, at muling kumurot ang dibdib ni Freddy. Nagpatuloy siya, hindi kita pwedeng pabayaan ng walang dahilan. Sa totoo lang, wala talaga akong tiwala sa isang taong katulad mo na may record ng pagtataksil sa sekta, bukod pa sa 2 beses mo nang pinagtaksilan ang sekta. Namula ang mukha at tainga ni Freddy dahil sa kanyang sinabi.
Bagamat totoo ito, kailangan ng isang tao ang kanyang mukha pati na rin ang balat ng isang puno. Bukod pa rito, pinagtaksilan niya sila kamakailan lamang. Hindi sapat ang kapal ng kanyang balat para hindi maapektuhan ng apoy at tubig. Gayunpaman, upang mabuhay, dali-dali siyang nagtanong, "Pakisabi po sa akin, Marshall Granduncle. Simple lang. Walang tiwala sa iyo ang mga tao sa Central, kaya gusto nilang gumamit ng knuckle alasong gas para kontrolin ka. Wala rin akong tiwala sa iyo, kaya kailangan kitang lagyan ng go," mahinang sabi ni Terence. Inihanda niya ang parehong paraan na ginamit niya kay Shenjin. Ito lang ang paraan para harapin ang mga taong tulad ni Freddy, kung hindi ay makakagat din siya pabalik sa kalaunan. Gu! Halos lumuwa ang mga mata ni Freddy. Hindi niya maiwasang mapaungol sa kanyang puso. Para lang itong pag-alis sa lungga ng lobo at pagpasok sa lungga ng tigre. Hindi ka masaya. Kung gayon, hindi kita pipilitin, papaalisin na lang kita. Walang pakialam na sabi ni Terence. Nang makitang kikilos na si Terence, natarante si Freddy at mabilis na nagmakaawa, hindi, handa ang disipulong ito, ito ang dapat kong gawin. Nakatatandang lolo, pakitiisan ang pasanin at ipataw ang go sa disipulong ito. Gustong umiyak ni Freddy, pero walang luhang lumabas. Gustong ipasok ni Terence si Gu sa loob niya, at kailangan niya itong magmakaawa. Hindi ba't ang mura lang nito? Nakakatawa rin itong nakita ni Terence, at nakmang ipapatama niya kay Gu si Freddy, isang boses ang narinig mula sa likuran, "Sandali lang." Tuwang-tuwa si Freddy nang marinig niya iyon. Dumating na ang kanyang tagapagligtas. Pero bago pa siya makaramdam ng saya, nagpatuloy ang boses, "Sa taas ng iyong narating, ang lakas pa rin ng loob mong ilagay si Gu sa mga tao. Hayaan mo akong gawin ito, para hindi ako magkamali at mapahiya. Kung pag-uusapan ang pagkamit ng Gu, libu-libong milya pa ang layo mo." Flop! Nanghina ang mga tuhod ni Freddy at muling bumagsak sa lupa. Ang roller coaster ngayon ay puno ng pagtaas at pagbaba, at hindi na kinaya ng kanyang puso. Natural lang na si Donovan iyon. Lumingon si Terence sa kanya. "Bakit ka nandito?" "Kalokohan, pinahirapan mo ng husto ang lalaking ito na para bang multo ang iyak niya at lobo ang alulong niya. Ginugulo mo ang pagtulog ko ng sobra kaya hindi na ako makatulog. Paano ako hindi makakapunta?" Malungkot na sabi ni Donovan. 7 o 8 li ang layo natin, paano ko may istorbo ang pagtulog mo? Hindi nakapagsalita si Terence. Talagang nahihirapan si Freddy ngayon, pero kailangan niyang pigilan ang kanyang mga iyak at alulong. Hindi malakas ang kanyang mga iyak, at magiging kakaiba kung maaapektuhan pa rin nito si Donovan. Matalas ang mga tainga at mata ko. Sumanghel si Donovan at casual na tinapik ang balikat ni Freddy bago sinabing, "Tapos na." "Tapos ka na ba?" Hindi maiwasan ni Freddy na matigilan sandali. Akala niya ay magiging lubhang masakit ang proseso ng go-casting, ngunit sino ang mag-aakala na tatapusin ito ni Donovan sa isang casual na pagpalakpak ng kanyang mga kamay. Matapos maingat na suriin ang kanyang katawan ng 2 beses, wala siyang nakitang anumang abnormalidad. Sa ikatlong pagkakataon pa lamang niya natagpuan ang ilang mga palatandaan. Naramdaman niya na mayroong karagdagang maliit na butas sa kanyang utak. Tila walang epekto, ngunit nang maingat niya itong suriin, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagtibok ng puso, na parang ang kanyang buhay ay nasa kontrol ng butas na ito. 5,160. Kamangha-mangha. Maaaring hindi masabi ng iba kung ano ang nangyayari, ngunit si Terence ay isang lalaking alam ang nangyayari. Natigilan siya sa ginawa ni Donovan. Si matandang Linford ay tunay ngang isang matandang lalaki, hindi siya maintindihan. "Matuto ka mula rito sa hinaharap, bata." Sinulyapan siya ni Donovan ng may paghamak. Pagkatapos, tiningnan niya si Freddy na nasa lupa at sinabing, "Ano ang plano mong gawin sa lalaking ito?" Nanginig ang puso ni Freddy. Ang sagot ni Terence ang magtatakda ng kanyang buhay at kamatayan. Bagamat hindi siya direktang papatayin ni Donovan, at nangako si Terence na ililigtas ang kanyang buhay, kung hihilingin ni Terence sa kanya na gumawa ng isang bagay na labag sa kanyang kalooban, mamamatay pa rin siya. Anong gagawin natin?
Siyempre, bumalik ka na sa pinanggalingan mo. Kung hindi, mawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap mo. Ngumisi si Terence. Babalik saan? Natigilan si Freddy. Tanungin mo ang sarili mo, ang sentro ay nagtrabaho ng husto para tulungan kang maging isang eksperto sa pagtatayo ng pundasyon na nasa huling yugto pa lamang tungo sa perpektong larangan ng pagtatayo ng pundasyon. Hindi ba dapat ay bayaran mo sila? Tanong ni Terence, na may interes. Ito. Paano mo ako gagantihan? Naguguluhan si Freddy. Simple lang. Kailangan mo lang ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa kanila at ipadama sa kanila na nahanap na nila ang tamang tao, sabi ni Terence. Ganoon lang ba ka-simple? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Freddy si Terence. Alam niyang hindi siya hahayaang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa Central matapos niyang ilagay ang go sa kanya. Agad niyang naintindihan. Naiintindihan ko. Lolo Marshall, gusto mo ba akong maging especially iya mo? Iyan ba ang ibig mong sabihin? Mali, umiling si Terence. Natigilan si Freddy ng ilang sandali bago mahinang nagsalita, Senior Lolo, hindi ba't hiniling mo sa akin na maging especially iya? Kung gayon, ano ang gusto mong gawin ko? Bukod sa isang especially iya, wala na siyang ibang maisip na dahilan kung bakit hahayaan siyang mabuhay ni Terence. Ito ang pinakamagandang kaayusan para sa kanya, tutal, kung sakaling malaman muli ni Central ang kanyang pagtataksil, hindi siya malayong mamatay. Para maging eksakto, ang pagkakaroon ng isang taong may mabuting kalooban ay ang pangunahing kondisyon para mabuhay ka. Kung gusto mo pa ring lumaban para sa iyong kinabukasan, kailangan mong magsikap pa, mahinang sabi ni Terence. Kinabukasan. May kinabukasan pa ba ako? Natigilan si Freddy. Sa sitwasyong ito, pakiramdam niya ay isa ng biyaya mula sa langit na mapanatili niya ang kanyang buhay. Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa ng kahit ano, lalo na ang kanyang kinabukasan. Hindi mo ba kailangan yan? Sa tingin mo ba ay kontento ka na dahil lang sa naabot mo na ang perpektong pundasyon? Kalimutan mo na yun, magkunwari ka na lang na wala akong sinabi, casual na sabi ni Terence. Hindi, Marshall Lord? Anong sinasabi mo? Kahit na walang gaanong ambisyon ang disipulong ito, ambisyon ko pa ring umangat pa. Kung may magagawa ang disipulong ito para sa iyo, Marshall Lord, sabihin mo lang sa akin. Tiyak na hindi mag-aatubiling gawin ng disipulong ito ang kahit ano, nagmamadaling sabi ni Freddy. Mukhang maganda iyan. Sige, linlangan mo si Yuming. Hayaan mo na lang siyang pumunta rito. Tandaan mo, huwag mong ipaalam kahit kanino, agad na sabi ni Terence. Ito ang tunay na dahilan kung bakit niya sinasadyang panatilihin si Freddy. Kung isa lamang itong especially iya, wala itong kwenta para sa kanya. Tutal, mayroon na siyang mas mataas na antas na kapatid na si Darwin. Ang palihim na pagpaplano ng isang rebelyon ang pinakamalaking halaga ni Freddy. Yuming. Sino si Yuming? Natigilan si Freddy. Para masiguro ang pagiging lihim, ang mga taong ito mula sa sentro ay makikipag-ugnayan ng paisa-isa kapag sinusubukan nilang hulihin ang kanilang mga target. Kadalasan, tanging ang propesor at kapatid na si Darwin lamang ang nakakaalam tungkol dito. Ang iba ay hindi nakakaalam tungkol dito at hindi nagkikita. Kaya naman, hindi niya talaga kilala si Yuming. Gayon din, hindi siya kilala ni Yuming. Isa siyang disipulo ng sekta na may libong talam. Kasabay nito, miyembro rin siya ng sentral na organisasyon, sabi ni Terence. Bagamat mayroong mahigit 20 eksperto ng sinaunang alyansa sa ilalim ng kontrol ng sentral na pamahalaan, ang bilang ng mga target na maaari niyang harapin ay napakaliit. Tutal, ang 15 eksperto sa kaharian ng pundasyon ni Taiyon ay na-brainwash ng mga droga ng sentral na pamahalaan, at magiging mahirap silang isuko. Bukod kay Freddy, 4 na tao lamang ang may pagkakataong gawin ito. Sila ay sina Wuking, Jianfeng, Ken Long, at Yuming, na nanganganib din ng makamandag na chi sa kanilang dantian. Sina Wuking at Jianfeng ay parehong mga Golden Core expert, kaya hindi sila madaling kalabanan. Ang tanging mga madaling target na natitira ay sina Ken Long at Yuming. Talaga. Tuwang-tuwa si Freddy. Dali-dali siyang tumango. Sige.
Kikilos na ako ngayon. Tandaan, kailangan mong magbigay ng espesyal na atensyon para maiwasan si Taeyeon. Siya ang online development ni Yuming. Kapag nalaman niya, tapos ka na. Isa pa, ang guna ibinigay sa iyo ng matandang ito ay hindi simple. Maliban sa kanya, walang sino man sa mundo ang makakagamot nito. Kung mayroon kang anumang nakakagambalang iniisip, tapos ka na, sabi ni Terence. Naiintindihan ko. Puno ng kumpiyansa si Freddy. Mayroon siyang malayong kamag-anak sa sekta ng Thousand Blade, at naranasan na niya iyon noon. Marami siyang kakilala. Bagamat hindi niya kilala si Taeyeon o Yuming, hindi naman dapat mahirap lokohin ang isang tao. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong figure ni Freddy, biglang nagsalita si Donovan, ganoon ba katiyak na hahayaan mo siyang umalis ng mag-isa? Ano pa nga ba ang magagawa ko? Hindi naman siguro kita masusundan, di ba? Ngumiti si Terence at walang pakialam na sinabi, hindi naman hanggal ang batang ito at takot siya sa kamatayan. Siya ang pinakaangkop na tao para sa ganitong bagay. Mas makabubuti kung walang mangyari, pero kung may mangyari man, magiging babala ito sa mga tao mula sa Central. Hehe, ang galing mo naman palang aliwin ang sarili mo. Tumawa si Donovan. Pagkatapos ng kalahating araw, bumalik si Freddy kasama si Yuming sa likuran niya. Sabihin mo nga sa akin, anong klaseng sikretong misyon yan? Bakit mo ako dinala sa maliit na isla ng paaralan mo sa Chingyang sa North Island? Kahit si Taeyeon ay iniiwasan ako. Hindi napigil ang magtanong ni Yuming habang papalayo sila ng papalayo. Si Taeyeon ang nakatataas kay Freddy at sila ay magpinsan. Walang dahilan para hindi niya malaman. Gayunpaman, dahil alam ni Freddy ang tungkol sa salamin ng doktor at sa kanyang pangkat, nangangahulugan ito na kakampi niya talaga ang mga ito. Ngunit anong sikretong misyon ito? Malalaman mo rin pagdating mo roon. Sagot ni Freddy nang hindi lumilingon. Sandali lang. Biglang tumigil si Yuming sa paglalakad at tumingin kay Freddy nang may maingat na tingin. Sino ka? Ano ang dahilan mo sa pagdadala sa akin dito? Nagduda ka pa rin ba sa pagkakakilanlan ko sa ngayon? Lumingon si Freddy at tiningnan siya nang hindi makapaniwala. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad ng may walang pakialam na ekspresyon. Kung naghihinala ka pa rin, ayos lang kung bumalik ka na ngayon. Walang pipigil sa iyo. Pero kung magtatanong ang mga nakatataas mamaya, huwag mo akong sisihin sa pagsasabi sa iyo ng totoo. Ito ay isang klasikong kaso ng paglalaro ng mahirap makuha. Isang hakbang na lang ang layo nila sa kanilang destinasyon, at kung magpakita sila ng anumang senyales ng pagkataranta, madali silang mabubunyag. Bagamat ito ang teritoryo ng Green Cloud School sa North Island, at imposible nang makatakas mula nang tumuntong si Yuming sa isla, alam na alam ni Freddy na gusto ni Terence na gawin ng palihim ang lahat. Kung hindi, kung malalaman ng iba, maituturing na bigo ang kanyang misyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.